Ngayon, baka dati work na pa eh. Okay, so ang ating lesson ngayon itong phase 5, last phase na ito. So bali magsi-session tayo ngayon, and then sa Sunday that would be the last session. Applications na lang ang tinitingnan natin dito. With all that Christology, the doctrine of Christ nga napag-aralan natin, that perspective about Him, yung full picture. What now? So, ganun yung daloy ng discussion natin ngayon. But before we start, manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa gabing ito na aming pagbulay-bulayan. Mag-reflect kami, Lord, sa mga pinag-aralan namin, mga information na natutunan namin tungkol sa iyo, mga revelation, Lord, ng kung sino ka at kung ano ang ginagawa mo at ang mga plano mo sa hinaharap. Maraming salamat, Lord, for unveiling who you are sa amin. And we thank you for your grace, so God. Lord, magpapatuloy kami ngayon and we will reflect kung ano ang response namin sa lahat ng ginagawa mo. We ask the Holy Spirit to guide us and that we may reflect on our roles as part of the kingdom of God. Bless mo ang mga kasamahan namin, kahit yung mga hindi pa tapos sa trabaho nila natahabol, be with them, O God. At sa mga mag-aaral nito, Lord, sa pamamagitan ng recorded version, ikaw rin ang mag-guide sa kanila. Maraming salamat. Ang hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, and introduction to the phase 5. So, session 9, hinati natin sa iba't ibang phases ito. Yung unang phase, pinag-aralan natin yung the foundation, yung eternal purpose. Bakit? So, pinag-aralan natin yung pagre-reveal ng Panginoon sa kaniyang plano. Ginamit niya ang Old Testament to unveil that. So, yun, nagtingin tayo ng mga imageries. Session 4, pinag-aralan natin yung fulfillment ng mga inireveal niya sa Old Testament sa pamamagitan ng mga imageries doon na ginawa niya noong pumarito siya at naging physical na tao. So, ayan, napag-aralan rin natin yung Heart of the Shepherd sa Session 4, and then the climax, the cross and the tomb. And sa phase 4, yung ongoing ministry niya, diniscuss natin yung anong ginagawa niya ngayon. So, napag-aralan natin na he is actively working doon sa Heavenly Tabernacle, interceding for us, applying the benefits of his sacrifices on the cross. And ayun, napag-aralan natin yung his being a high priest. And nung last session, pinag-aralan rin natin itong pagiging hari niya, being on the throne, and bakit siya babalik. Sino siya pagbalik? So, discuss natin nga lahat yon. So, nakita natin, nagkaroon tayo ng holistic picture ng kung sino ang Panginoon. And of course, pag-aaralan natin ang Panginoong Jesus, hindi sapat ang habang buhay to discover Him. He is beyond description, yung kinanta namin sa church kanina. Beautiful beyond description. So majesty for words. Sinasabi ng kanta. So ang daming hindi natin na-discuss. We just have a browse kasi I limited yung discussion natin in 12 sessions. But every book in the 66 books of the Bible has a different revelation regarding the Lord Jesus Christ. Hindi natin masyadong ini-expound yung pagiging kinsman redeemer niya. Hindi natin na-expound. Maraming aspeto. Maraming aspeto. Being a father to the tawag nito, mga orphans. Hindi natin na-discuss. Napakaraming imagery sa Old Testament tungkol sa kanya. And what we did is just a browse, a simple overview of Christology.
So, I encourage you to keep on discovering who He is. So, ngayong gabi, dito tayo sa session 9, aligning our hearts with His heart. Okay, so yan, over those sessions, napakaganda ng journey natin. Even me, I learn a lot in this. Itong course natin I created as we go. So it is sa akin na-enjoy ko rin itong journey na ito. So trinace natin yung in the Old Testament may sinasabi silang the unbroken line. So parang ang bawat book ng Old Testament kasi parang sabi nila bawat book daw isang hobby or parang yung native cloth sana natin, may native cloth ang Ifugao, may native cloth ang Ibanag, may native cloth ang Igorot, iba yung kulay ng Mayuyaw, parang gano'n, iba't iba. Pero sa magkakaibang hinabi na yon, sinasabi nila na may isang thread raw na tuloy-tuloy. Makikita mo sa bawat bahagi nun. At si Jesus Christ, in those 66 books, may revelation tungkol sa Jesus Christ, kay Jesus Christ na kung mabusisi ka lang, makikita mo kung sino siya, kung anong revelation sa kanya doon. So he is tiningnan natin yung unbroken line of God's redemptive plan. Yung redemption niya, habang umuusad tayo, nakikita natin yon. So, discover natin the Godhead planning about these things and the promises and the shadows ng Old Testament. And of course, even the cross. And ayan sa akin siguro ang pinakamalaking takeaway is yung pag-explore natin regarding sa resurrection. Kasi even me, hindi ako masyadong in-depth dun kasi kukunti talaga yung na-unveil doon and I've learned a lot of new things dito. So, ayan. Din-discover natin yung pagiging high priest niya. He is there, busy interceding for us, praying for us, pleading on our case. So, and then yung hinihintay natin, the soon and coming King. So, pinag-aralan natin. So this is the grand narrative na pinag-aaralan natin. Sa Bible, kailangan mo makita yung whole picture. Yung tawag nila, may narrative. Kung napapansin ninyo, medyo familiar itong term na narrative ngayon. In the politics of Philippines, may narrative na pinapalabas itong grupong pula. So may kwentong narrative or agenda parang ganon na binibigay. Itong grupong Berde naman, itong pro Duterte naman may sarili naman silang narrative na binabahagi. Parang kung susundan mo, ano yung flow of thought ng bawat isa? Yung kulay yellow or pink, meron ding narrative na kwan. So parang ganon. You need to see the big picture, the narrative na kino-communicate ng Bible. At yun yung tinatawag nating the truth about Christ. So yung ginawa natin, we try to compose or we try to understand the grand narrative na kino-communicate ng Bible. So ayan. Pero itong sa lahat ng pinag-aralan natin, yung knowledge na pag-aralan natin, regarding sa Panginoon at sa kingdom niya, hindi nag-e-end dito. ang truth hindi ibinibigay or hindi ikino-communicate sa atin para hangaan lang natin, para i-admire lang natin. Hindi nag-e-end dun. So, ang truth ay dinesign ng Panginoon. He unveiled the truth. Hindi for our information but for our transformation, that we may align ourselves to that. Yun yung one. So, sa Tribal Gospel Mission, yan yung running team natin for the decade hanggang 2030. Align yourself to the end time program of God. Now, with this narrative of God, how will you position yourself? So, how will you align yourself to that program of God? So, pag nag-aaral tayo ng theology, ang theology it's not a museum na pinapasyalan.
ang mga theology, study about God, ibig sabihin ng theology, what we learn about God, these are blueprints. These are blueprints na dito tayo magbi-build. Parang nakikita natin yung perspective or mindset of the Lord, and makikita natin yung plan niya for mankind and for us. And then you start building towards that. Kaya sabi nga sa scripture, ang Panginoong Jesus ay siya yung cornerstone. Yun isang tawag nila. Ang cornerstone in the engineering perspective, dati kasi hindi ang construction system nila noon hindi kagaya ngayon na naghuhukay tayo ng pundasyon. Sa kanila, sandy sa lugar nila, so hindi na masyadong magigiba yon kasi ang sand yan, compact na yan. Compact na yan. So ang ginagawa lang nila, paano mag-a-align yung bahay. So meron yung cornerstone na tinatawag nila, maglalagay sila ng isang bato sa isang sulok at sisiguraduhin lang nila na lahat ng bato na ilalatag nila, lahat ng hollow block sana na ilalatag nila, naka-align doon. So siya yung nagko-control sa level ng bawat isa. So parang ganon. So the life of the Lord Jesus Christ is the cornerstone. He is the pattern. Doon tayo magbabase kung paano tayo mamuhay. So parang ganon. So sa ngayon, dumating na tayo in our study this evening. Nandito na tayo sa critical phase ng kurso natin, itong Life and Ministry of Christ. Itong phase 5, the response. How do we respond? How do we respond? So ayan. Dito sa phase na ito, yung lesson natin ngayon at sa linggo, sasagutin niya yung mga critical na katanungan na dapat sagutin ng mga leader na katulad natin, mga leader tayo in our respective ministry. So ang question after encountering, after understanding itong mga bagay na ito tungkol sa Panginoon, ang tanong ngayon is, so what? Ano na ngayon? So itong knowledge na natutunan natin, what does it mean sa paglilid ko bilang leader? What does this mean sa aking pamumuno bilang pastor or leader ng aking committee, sa music committee or whatever committee? Anong connection nito sa way ng aking pananalangin? So natutunan natin na ang Panginoon nandun, He is actively relaying kung ano ang pinapaabot nating panalangin bilang mga priest. May high priest tayo na sinasalo yung mga panalangin at ipinapaabot sa Ama. What does this mean in the way we pray? So we are talking with Ate Mariette kanina. She has a problem. She has a certain problem sa case na kuan. And when we learn that our Lord is actively nandun na nakikinig yan, and He is talking with the Father na how would we help this sister or brothers? Parang ganon in the kingdom of God. So what does it mean? So ayan, I think sa akin it will make me more confident in going near to God and pray in expressing my prayers to God. So yun, parang what does it mean yung napag-aralan natin sa pag nagsasuffer tayo? Anong connection nun? Pag nagsasuffer tayo, pag nagsiserve tayo, pag nagmamahal tayo, what does it mean? So lahat ng pinag-aralan natin may connection sana sa the way natin ng pamumuhay going forward. So ayan. So ito yung phase of alignment. Mag-align tayo sa Panginoon, and a phase of action. So what will we do with that knowledge? So nasabi nga ni Lord Jesus Christ rin, sa dami ng revelation na binigkas niya rin noong dumating siya, maraming tao ang okay, they appreciate nila yung mga kwento, natuwa sila sa mga kwentong sinasabi ng Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon na yung mga nakikinig sa sinabi ko and they apply in their life, they are like building their house upon a rock.
Kasi kung nakikinig ka rin lang, tapos diskarte mo rin lang, your life will crumble down. So parang ganun. So parang sinasabi niya, siya yung cornerstone, and mag-base tayo doon, and the principle, his mindset, ganun rin sana. Kaya sinasabi ni Paul, let your mind be renewed. So we've seen the life of Paul. Nung nakilala niya ang Panginoon on the road to Damascus. Who are you, Lord? And the Lord Jesus Christ revealed himself to him. And pinagaling siya ng Panginoon, and the Lord restored him, gave him a second chance. And Paul aligned himself with the program of the Lord Jesus Christ. Sa ginagawa ng Panginoon, he aligned himself and took action. And his life was never the same. Though nape-persecute siya, dami niyang pinagdadaanan, they cannot stop him. May epekto sa kanya yung understanding niya sa who the Lord Jesus Christ. And yun yung pinag-aaralan natin ngayon. So, magmumove tayo ngayon from understanding the heart of Christ to aligning our hearts with His heart. So, yan. Uusad tayo mula sa pag-admire sa misyon na ginagawa ng mga apostol. Kasi hanga-hanga tayo sa mga apostol. But mula doon sa pag-admire sa mga apostol na nag-continue sa gawain ng Panginoon, uusad rin sana tayo na i-embody natin yung the same spirit-empowered na paglilingkod. Kasi tayo yung nagpapatuloy ng gawain nila ngayon. So, dito na, Kwan. Dito na yung tinatawag natin na we shift the from information, ginagawa nating transformation. We allow that information that we receive to transform us. And dito nangyayari yung tayong mga disciples of the Lord magiging apostles of the Lord. So, minsan kasi, pag naisip natin yung term na apostle, ay, grabe yan. Not worthy. Not worthy. Alam niyo mas, in the Greek word, ang ibig lang sabihin ng apostle, sent one. Naibaon. So, for example, imbaon na ko man ni Pastor Benny nga mapanidya istor, kanay busan iti suka dito imbaon dak nga mapan gumatang ti suka. In that sense, I am an apostle to purchase a vinegar. Sent one, naibaon. Yun lang ang ibig sabihin. So, if we are disciples, naturuan tayo, and hindi nga nag-e-end sa naturuan, ang Panginoon, yung mga naturuan, yung mga na-disciple, ang end product niyan, gagawin niyang apostle, ipapadala niya yan, ipapadala niya. There is a mission na gagawin nila. So, yan. So, for the sake of the King and His kingdom, tayong mga disciples, and ayan, we will respond and we will become apostles. So, we may be apostles of these end times. So, for example, dyan sa inyo sa Hong Kong, you became disciples. And actually, the Lord converted you to apostle. Noong unang beses akong pumunta dyan sa Hong Kong, I've been praying to the Lord na, what is your message to them? Bakit mo ako dinadala, Lord? What do you want to say to them? And ang pinakabuod yung unang pagpunta ko diyan, ang pinakabuod ng ikino-communicate ng Panginoon sa abot ng aking pagkaunawa, to bring a message to you OFWs in Hong Kong that hindi lang kayo mga domestic helpers. Actually, the Lord has brought you there. You were sent. You were sent with a mission. So from domestic helpers to yun sa ginagamit kong termino noon secret agents of the Lord, positioning you on specific strategic places to bring the gospel of the kingdom sa loob. So yan. So that's the perspective dito. We shift from how can we
move on as disciples to becoming apostles. Okay? So, praise the Lord. Now, ayan. Karaniwan kasi, meron yung tinatawag natin na the great disconnect. Ano tong great disconnect? Imagine na isa kang personal assistant ng isang kumpanya. So, magaling ka, talagang effective kang CEO. So, parang ganon. Ikaw ang manager ng isang kumpanya. And ang mga kumpanya kasi may mga handbooks yan. May mga handbooks. Marami akong tinranslate na mga handbooks ng mga kumpanya. Nandun yung vision, mission nila, mga core values nila, yung mga how kasi yung mga safety rules nila, marami akong tinranslate na mga dokumentong ganyan. So sabihin natin merong kayong napakakapal na operations manual. And nakadetalye doon yung vision, lahat ng strategy. So dala-dala mo bilang CEO yun, bilang manager ng isang kumpanyang kinakatawan mo. And naku-quote mo ang bawat detalye nito, kaya mong i-memorize. Kasi ang lagi mong ginagawa, inile-lecture mo itong mga to sa mga branches ninyo. So nagli-lead ka ng seminars, tinuturo mo yung philosophy of the business, parang gano'n. Pero may isang problema. Yung pagpapatakbo mo sa opisina ng kinakatawan mo, so yung paggawa mo ng decision, yung pagtrato mo ng ibang empleyado, yung the way na pag-prioritize mo sa mga bagay-bagay, lahat ng ginagawa mo, hindi naman umaaninaw or hindi nito nire-reflect yung dala-dala mong handbook. So parang ginagamit mo lang yung pangalan ng kumpanya and you are carrying that handbook. Kaso iba yung diskarte mo in running his company. And ganun minsan sa atin. Kasi the kingdom of God is like this. He gave us a manual. He gave us the handbook, the Bible. And pag-aralan nga natin kung ano yung puso niya, ano yung ginagawa niya, kinommunicate niya yan in the Old Testament. Pinag-aralan natin yung tabernacle, lahat ng articles doon. Ginawa niya. And mission niya hanggang sa pagbalik. So, ayan. Experts. Sabihin na natin, naging expert tayo sa Christology, in the study of Christ. We mastered the biblical narrative. Sabihin na natin, naging powerful proclaimers tayo ng truth. Ngunit, parang ganun, yung inner life natin, yung mga motivation natin, yung mga desire natin, yung mga lihim na pangarap natin, ganap naman na hindi nakahanay sa puso ng sinasabi nating nire-represent natin. So, parang ganon. So, kung example, CEO na ganon. Imagine yung CEO ng Apple, bagong labas yung iPhone 17, pero ang cellphone niya, Samsung. Parang ganon eh. Naka-casing lang pala ng iPhone pero Samsung yung parang maraming ganon na Kristiyano. So, kaya sinasabi ko dito, the great disconnect. The great disconnect. So, ayan. Yung picture na nilagay ko rito nandun yung vision, pero iba naman yung diskarte niya. May sarili siyang vision. So, ayan. Ang goal ng discipleship is not just to think like Jesus, kundi to love like Him sana. So, not just to think like Jesus, but to love like Him. Yung goal ng pamumuno, leadership, hindi lang sana to command for Jesus, but to care like Him. So, parang ganon sana. Parang ganon. Pag nag-isip ka, very biblical. Pag nagsalita ka, very biblical. Pero yung kilos, hindi. Parang ganon, the great disconnect. May disconnect. So titingnan natin dito kung paano tayo makakahanay
paano natin maihahanay ang ating sarili? So, ayan. May naisip ka ba na minsan sa ministry mo nare-realize mo na hindi siya nagmamatch sa sinasabi mo? Ay, personally siguro sa akin maraming beses na gano'n, and praise God, the Lord makes me realize, and hindi natin na yan, and that's the work of the Holy Spirit na minsan pinapaalalahanan tayo. So sa akin hindi mo man ma-hit yung perfect, but sana there's progress always in our day-to-day life. So ayan. So pupunta tayo sa unang punto natin ngayong gabi. Paano natin matatanggal yung great disconnect? Yung una, tingnan natin yung heart of a servant. Yung posture of humility. Magre-reflect pa rin tayo sa karakter ng ating Panginoon. So, si Paul, dun sa Philippians 2 verse 5 to 8, sinabi niya, have this mind among yourself. Continue itong ganitong mindset, yun yung sabi niya, which is yours in Christ Jesus. So, tingnan nga natin sa Tagalog. So, Philippians 2 verse 5 to 8. If you have your Bibles, if you want Ilocano, you can follow reading this in your preferred language. In Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Yung sabi ni Paul dito, magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Karapat dapat siya doon. He has the rights on that matter. Kaso sabi ni Paul dito, bagamat siya ay Diyos, hindi niya tinuring ang pagiging kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa cross. So, ayan. Mapapansin natin dito yung pattern. Yung pattern na nadidemonstrate, makikita natin dito sa text na binasa natin. Mula sa kataas-taasan, the highest of glory, yung form of God na sinasabi. Ang kinahantungan nito, sa pagiging servant, it's a form of slave. Yun yung perspective na kino-communicate nito Hanggang sa ultimate obedience, yung kamatayan on a cross, yun yung pinakamahirap kasi kitang-kita natin sa Panginoon na kahit siya, he struggled with that. If possible, may this cup pass over. Yun yung huling prayer niya na bago siya i-aresto. So, yun yung makikita natin yung pattern from the highest of the high to the lowest of the low towards the obedience hanggang sa kamatayan. So, yun yung posture of humility ng ating Panginoon. Pakikita natin yung revelation ng kaniyang puso niya rito. Na yung puso niya voluntary, pakaradikal ng yung humility niya talagang inialay niya yung sarili niya. So, hindi niya, kasi minsan sa atin, may mga rights tayo may mga rights tayo. And sa ministry minsan, may dirdir tayo ngayon, may angal natin. Pag gano'n, may yangal mo. So si Jesus Christ, He did not cling to His rights, yung mga privileges niya, yung comfort niya. Bitaw lahat sa Panginoon when we meditate, kasi yung sabi ko nga, He is the cornerstone. If we become workers of His kingdom, we align ourselves to this cornerstone. So we meditate on His character. Kasi minsan nakakalungkot man minsan guilt, minsan ba o karamihan gigilty tayo. Parang mas mayayabang pa tayo kaysa sa Panginoon. Kasi minsan nagigilty ako diyan There are times na hindi mo namamalayan. Normal sa tao kasi ang hindi mo namamalayan.
iniaangat mo na pala yung sarili mo, parang ganun. And praise God for the Holy Spirit, minsan pinaparealize niya, and sorry Lord. parang ganun. Lalo na nung bata-bata pa tayo, parang you are, lagi kang nasa harap. And people nag-appreciate mga ganun eh. Parang tumatama rin sa'yo, parang ganun. Parang na-enjoy mo rin yung the platform of fame. Parang ganun yung kwan eh. And ngayon pinaparealize ng Panginoon sa akin yun. And kaya binabawas-bawasan ko yung kwan eh. Hindi, it's not about me, it's about the kingdom. So parang ginagawa natin ngayon, we train leaders and we put them on the pedestal na sila yung nagmi-minister doon, naangat natin. Kasi ang binibuild natin is hindi yung reputation natin, hindi yung fame natin. Paano natin mapapalago yung kingdom? Hanggat hindi ka bumababa dyan, hindi nakakaakyat ang iba, hindi natitrain ng iba. Parang ganun. So ayan, kaya in my reflection, binababa ko yung sarili ko, parang pumupunta ako sa mga ganito, sa mga training, hindi na masyado sa nag-organize ako ng mga seminar. Kasi minsan, alam mo pa, kahit yung adobo, kahit napakasarap ng adobo, kung laging-laging yun, uumay ka rin eh. And then I know that psychology of I know that psychology of mankind. So we try to organize different seminars, different na to help equip, kasi ang binibuild natin is the kingdom of God. So parang ganun na. Many times na nare-realize ko na ganun, and pag na-meditate mo ang Panginoon eh, mahihiya ka sa sarili mo. Parang nilalaktawan mo pa ang Panginoon. Ang Panginoon, he stooped down. So yun, para sa Panginoon, ang kapangyarihan ay hindi kasangkapan nito para i-promote mo ang iyong sarili. Kundi, ang kapangyarihan ay tool ito para sa self-sacrifice. Parang bibigyan ka ng, parang si Paul eh, binigyan ng Panginoon ng a platform na napakataas. Pero it's sometimes leadership is a test eh. Dadalhin ka ng Panginoon sa taas, pero titingnan niya kung magpapakababa ka. Kasi ang principle ng kingdom niya, habang iniaangat ka ng Panginoon, sasabayan mo rin ng magpakababa. Kasi minsan hindi mo maiiwasan maging Nebukadnezar ka niyan. Tingnan mo lahat nito, ginawa ko lahat ng pambihira. Tutubuan ka ng balahibo niyan. So, ayan. We reflect with the Lord. Kasi yung character niya, yun yung na-amaze ka na, how come na he's so high yet he stepped so low? Parang ganun. So yun, tingnan natin yung ang Panginoong Yesus sa John chapter 13, gumawa siya ng parable dito na acted ba? itong King of Universe, yung lumikha ng lahat, biglang isang gabi, kinuha niya yung tuwalya. Ibinalabad niya sa bewang niya, tapos kinuha yung palanggana, basic. Tapos biglang hinuhugasan yung paa ng mga disciples niya. On that time kasi itong mga disciples, tinatamaan sila ng spirit ng pumuposisyon na eh. Kasi inaasahan nila na magdi-declare ng Panginoon ng revolusyon dito. Magdi-declare na siya na i-declare niya ang sarili niyang hari. Kasi huhuliin na siya eh. So parang gano'n, nagpuposisyon na sila lahat. And nag-aangatan sila, nagko-compete sila kung sino ang susunod sa posisyon. And habang nag-aaway-away sila in that case, biglang dumating ang Panginoon at pinaghuhugasan yung paa nila. And then magbubunaw ka talaga, yung inaasahan mong
iniisip mong pinakamataas, ginawa niya yung tungkulin ng pinakamababa. Yan yung parang gumawa ng Panginoon ng kwan isang bagay na hindi nila makakalimutan na dala-dala nila kalaunan sa kanilang pagmi-ministry na magpapaalala sa kanila na magpakababa. Maging wag mong atimin yung mataas. So, parang ganun. So ayan. So, kung tatanungin tayo sa ating mga leadership, ano kaya yung ating towel and basin? Sa ating pamumuno, ano kaya yung tinuturing natin na towel at basin? So, ayan. Ano kaya yung mga act of service na sa pakiramdam natin ay nakakababa ng dignidad? So, parang ganun na nag-aalangan tayong gawin. So, pwede bang pagtatapon ito ng basura, pagtitimpla ng kape? Pastor Dennis, ito yung ministry niya Maybe si Pastor Dennis, ito yung towel at basin niya. So, pinagluto na naman ng brewed coffee. So, ayan, pwede ring kwan. May mga reklamador. At yung towel at basin mo ay pakikinig sa kanila ng may patiently ba? May mga ganun may ganun minsan. Na you need to do it because you are a minister of the Lord. So, ayan. So, saan kaya tayo tinatawag ng Panginoon? Napupulutin kung ano man yung towel at basin na yan. So, ayun. Sa ngayon, medyo loaded na sa mga ministry Pero parang sa ngayon siguro sa reflection ko, ang towel at basin ngayon yung yung klase natin sa cluster. So, iniisip ko yun Parang Saturday, magtuturo tayo ng Saturday and loaded na yun. But the Lord is leading us there. Parang inuunahan ko na, iniisip ko na yung stress, pagod, pupunta ka doon. But iniisip ko rin. Kasi on that pagod na yon, paano kaya pupunuan ng Panginoon yung mga kalakasan rin natin? So parang gano'n. Ine-expect ko rin na hindi hindi ka dadalhin ng Panginoon sa isang lugar na walang mangyayari. So parang gano'n. So if that is my towel and basin, I'm praying na sana yung mga ministeran natin doon magiging mga apostles one day. And that they will do greater things than us. So parang ganon. So yun yung siguro sa ngayon. Kasi pinag-iisipan ko rin So nandito na yung pinaka-desire ka talaga natin Ramdam mo yung kakulangan ng workers. And alam ko dagdag na naman sa load ito. That so far yan yung iniisip kong towel at basin. But we need to pick it up. Pagdadami later ang mga magtuturo, dadami ang pupulot ng towel at basin. So, ayan. Yan siguro. I don't know sa inyo. So, pag-isipan ninyo, what are your towel and basin? And you pray about it sa Panginoon. Will you gird it on your ways? Mag-stoop down ka ba? So, ayan. Ang ating ministry in leadership application, we start ministry from kneeling. Minsan pag naisip natin ang kneeling, prayer lang lagi yan. Kasi in this, the Lord knelt. Nagpakababa siya doon sa paa nila. And then he started doing the dirty work. So parang ganon. So sa ating mga leaders siguro, we must actively reject yung, alam niyo itong celebrity pastor model. Alam niyo, medyo muntik-muntikan tayo dyan Celebrity pastor model. Yung laging ikaw yung nasa harap. Yung bawat ikaw yung parang umabot sa punto na
parang hindi maayos ang event. Pag hindi mo control ang lahat, parang pumasok rin sa kokote ko yan nung bata-bata ako sa ministry eh. Pero umabot sa punto na ang reflection ko alam niyo sa Panginoon, ang success ng isang ministry hindi yung ganda ng takbo ng programa. Ang success ng ministry ay pag nagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon. Nasunod natin kahit napakaganda yan kung hindi yan yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung na-realize ko. Kasi umabot sa punto noon na parang gusto kong kontrolin ang lahat, manage ang lahat, parang iniisip mo lahat. So hanggang sa nung na-realize ko yon, nagbago yung perspective ko ng ministry. Pag nagtatanong sila, anong gagawin natin, Pastor? Ipag-pray nyo rin. You seek for the leading of the Lord. Kung anong ipapakanta ninyo, ipag-pray nyo yan. Kasi pinag-pray ko rin kung anong ipipreach ko. Yung I started to bumitaw ba na? You are not in control. Let the Holy Spirit in control. So parang ganun. I started learning together with the fellow minister kung paano isik the Lord for such ministry. So parang ganun. So ayan, we reject we reject yung celebrity pastor model. Nasa harap lagi na pinapalakpakan, parang ganun. So may picture akong nilagay dito. So pastor, tapos sinulat lahat ng credential niya. BA, Bachelor of Arts, Doctor of Theology, Master of Division, Master of Divinity, Doctor of Philosophy, Doctor of Ministry, Doctor of Divinity, Doctor of Literature, and your humble servant. Humble pa ba yan? Hambog na yan eh. Dinisplay mo na lahat eh. Parang ganun. So in my reflection, ang naiaangat sana lagi ang Panginoon. So ayan, our authority is demonstrated by how many people, by how many baliktad. Our ministry or authority is demonstrated not by how many people serve us. Hindi sa dami ng mga tao na naglingkod sa atin. Hindi yun yung palatandaan ng authority. Kundi kung gaano karaming tao ang pinaglingkuran natin. So ayan, in my perspective, I change my perspective. Sa pagtuturo, I always meditate na ang mga ginagawa ko ay paglilingkod. So even what we do here online, kaya yung pagtuturo natin I pray about this. We design programs about mga lessons na how can naiintindihan ko dyan sa Hong Kong, hindi you say yes to the Lord and you did not undergo formal ministerial training. And so yung tanong ko, how can I serve them? How can I serve them? And this is the little thing that we can do. Pag ito sa mga paligid na churches, when they invite me to speak, yun lagi yung motivation when I start to pray. Lord, what is their situation? How can I serve them? Do you have a word you want to deliver to them? So parang ganun lagi na I think na lahat ng ginagawa ko is a service. It's a way of serving. So ayan, that's how I meditate ngayon sa kwan. So praise God, pina-realize niya sa atin kasi yung iba kasi sinasamantala yung mga ganun na it's a platform for enhancing your reputation. parang ganun eh. Alam niyo yung concept ng kwan, mga motivational speakers, habang mas marami kang pinag-speakan, nabibuild mo yung reputation mo. At habang nabibuild yung reputation mo, tumataas yung bracket mo. So, ibig sabihin, for example, ang presyo ko ngayon we want to invite you to speak. Parang gano'n.
Okay lang, salamat sa pag-invite. But I want you to understand that ang bracket ko ngayon is nasa 5,000. Pag sinabing ganon, yung mga motivational speaker, ibig sabihin 5,000 per hour. 5,000 per hour. At hindi lang sa oras ng pagsasalita niya yan. Kwekwentahin nila yan kahit yung pagbiyahe niya, lahat ng oras na in-spend niya nandun. And maraming na-attract dyan kasi may pera dyan. At maraming minister ang napunta na dyan. So, ayan. and they intentionally build their reputation. And napapansin niyo, nag-boom sa online yung kwan. and they design their they seek for something that will tingle the ears, but parang ganon. Ayan. But pag-isipan natin ito, and ang ating Panginoon, mag-align tayo sa puso niya, which means we look for opportunities on how we empty ourselves. How would we take the lower seats? So let's seek for some other task that will we can serve, parang ganon. So ayan, kaya nga dito sa Waywabo yung grupo nila Pastor Dennis, kasi I step down na dyan. How would I serve these young leaders? So, pag may mga na-organize silang mga camps, ganyan, I serve them. Ako yung driver nila. I bring them there. I use the car that binigay ng Panginoon. And pag may extra, pinapakapi sila. That's how I serve them. Kasi sila rin, nagsiserve rin sila. So, nag-iisip rin ako ng mga... So, ayan, paano makakatulong? And of course, sa akin na rin, pag pumupunta na rin doon, nare-relax ka na rin kasi pinapalitan ng Panginoon yung kwat. So, ayan, as leaders, we need to align with the Lord. Ang leaders na aligned sa Panginoon, you don't delegate service. You exemplify it. So, yun. Buti nga meron ang Panginoon na ating pattern, and His life would always be a pattern and a rebuke to us. Kaya we connect always to Him, and habang tumatambay tayo sa Kanya, show me who your friend. Kanino ka tumatambay lagi? Pag tumatambay ka lagi sa Panginoon, mapapasa sa iyo yung attitude niya. Okay? So, ayan. 11 o'clock na. The heart of the shepherd. Tingnan natin yung puso ng Panginoon. Kanina, tinignan natin yung heart of a servant. Him being a servant. Ngayon, him being a shepherd. Tingnan natin paano siya magpastor. Kanina, paano siya maglingkod. So, tingnan natin yung motivation niya. So, ayan, bakit naglilingkod si Jesus? Kasi kanina, paglilingkod eh. Pero ang tanong ngayon, bakit siya naglilingkod? Nung nandito siya sa lupa, bakit siya nagpapagaling ng mga tao? Kalaunan, bakit siya namatay para sa atin? And yun yung itatanong mo minsan, and the Gospels, itong Matthew, Mark, Luke dyan, they give us ang sagot nila. Isa yung sagot nila eh. Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? Makikita natin yung sagot dito sa Matthew chapter 9 verse 35 to 36. So, ayan, Matthew 35 9:35 to 36. Sabi dito, and Jesus went throughout all the cities and villages. Talagang naglibot siya. So, Dora the Explorer rin ang Panginoon. He went throughout the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Now, yun yung question natin. Bakit niya ginagawa yun? Makikita natin dito. When he saw the crowds, he had compassion for them. Nagkaroon siya ng habag, compassion, naawa siya sa kanila because they were harassed and helpless. Hindi ganito yung nilikha kong sangkatauhan. Ang nilikha kong sangkatauhan ay they should be in dominion.
bakit ganito? Parang ang nangyayari sa kanila kawawang-kawawa. So he has itong compassion sa kanila. Naramdaman niya itong compassion. So ang description ng Panginoon sa sangkatawan, they are without shepherds. They are sheep like sheep without shepherd. So tingnan natin yung sequence nito. Ang Panginoon, he saw, nakita niya. So nag-o-observe yan. And then nakaramdam siya ng compassion. At yung compassion na yun, it moved him to act. So, parang gano'n Kaya sometimes in ministry, we need to be like the Lord. We open our eyes. Ano bang nangyayari? Maraming this is my philosophy in ministry na hindi kami magkaintindihan ng ilan. Yung ilan kasi, in their philosophy of ministry, gusto nila, ang daming ginagawang ministry. Yung wala na tayong pahinga, lahat ministry ginagawa natin. Ang philosophy ko naman sa ministry, sa church sana, it should be a place of rest. Yun naman yung philosophy ko. Kasi ang mga tao, pagod na yung mga yan sa trabaho Stress na yan sa trabaho. Hindi ko alam kung stress pa sa pamilya. Ang dami ng problema yan. And in my philosophy, when they come to the church, they should find the church as a place of rest. Maramdaman nila doon yung kapahingan sa Panginoon. They will be able to easily enter into the presence of God. Yun yung kino-communicate ko sa mga co-ministers sa church. And ayan, kahit sa mga ministers namin, sinasabi ko, sa mga music ministry, pag pagod kayo, magpahinga na kayo. Pag pagod kayo, i-message nyo yung team. At sabihin nyo, hindi ako makakarating, talagang low-bat. Parang ganun. And kung sinong nandun ngayon, step up and take the position. Yun yung kino-communicate ko sa church. Kasi, of course, kung para kang Abel na sa paglalagay sa offering mo, pagod ka na but you still want to serve the Lord, napakaganda niyan. Pero sinasabi, talagang matutuwa ang Panginoon diyan. Pero yung sinasabi ko na pagpagod kayo, pag pumunta ka dito na-stress ka rin lang. Tapos makabasol pa ni Apo Diyos. parang gano'n, nadamay pa yung iba. Parang gano'n. Magpahinga kayo. So parang salitan yung sinasabi ko. So nakikita ko kasi yung pagod ng mga tao. Alam niyo yung mga na-observe ko sa church. Yung mga karamihan kasi sa church namin professionals. And ang nangyayari sa kanila they wake up early, mga 5 o'clock, and then they prepare paliguan nila mga anak nila, prepare, go to school, and then sila lang magpre-prepare, go to work. Darating yan ng mga 5:30 to 6, and then magpre-prepare na naman sa bahay kahit pagod na, and then magluluto, tapos gagawa pa ng assignment ng anak, tapos may take home na trabaho pa. So, kita ko yung pagod Lunes hanggang Biyernes yan. Sa Biyernes, yun lang yung pagkakataon nilang na hindi nila iniisip kinaumagahan. Pero sa Sabado, maglilinis yan, maglalaba yan. Pagod na rin. Kaya pag pumunta ng Saturday evening sa church para mag-practice sa music, that is already a form of worship. Kasi sinet apart niya yun Pero there are time na masama na ang pakiramdam mo, masama na hihina ka na, the Lord will understand it. Yun yung kino-communicate ko sa kanila. In Linggo, they come and serve the Lord. So ang natitira na lang na family time nila talaga, Linggo ng hapon. And again, yung pagod Wednesday night, pupunta pa sa prayer meeting. Tuwa na ako sa ganun So nakikita ko yung na-observe ko. So, kaya yung sinasabi ko na the church should be a place of rest. So, ayan. So, reflecting from the Lord, felt compassion yung acted. Minsan, hindi ako masyado nagagalit sa church. Pagod na yan, paggagalitan mo pa.
Kaya sa akin, kaya sinabi ko, philosophy ko abide in Christ and let His word abide in you, and that would transform you. So, kahit pagalitan kita, kahit ang bagsik kong mag-preach, kung hindi mag-work ang Panginoon, hindi ka mababago eh. So, alam naman natin ang mabuti at masama. So, parang ganun. So, yes, always abide in Christ. Come into His presence. So, so yun. Yung Greek word for compassion kasi, ang hirap ibigkasin, is plans ni sumay. No yan? Ang bihirang salita yan. Ibig sabihin nito ni to be moved in your inward parts. Parang maantig sa kalooban. Parang ganun sa Tagalog sana eh. So parang emotional response. So hindi lang tiningnan ng Panginoon yung condition nila and okay, hindi ganoon. He was moved by it. So makikita natin na ang Panginoon, makikita natin na siya yung mover. May word bang gano'n? Mover. So ayan. Hindi siya yung Diyos na cold, distant or puro doctrinal lang, parang gano'n. So siya yung Panginoon na nai-steer yung puso niya pag nakikita niyang problemado tayo, is broken, na-activate yung compassion niya sa atin sa pag naghihirap tayo, so parang gano'n. So yan yung ating Panginoon if we reflect on the way He did ministry. Now, sometimes ministry is interruption. Titingnan mo ang Panginoon, I put the picture dito, yung nagmi-ministry si Jesus Christ sa loob ng isang bahay. Habang ginagawa niya yung ministry, binutas ba naman nila yung bubong? Tapos ibinaba yung baldado doon. And anong ginawa ng Panginoon? He healed the guy. So sometimes yung interruption, ministry yun. Kasi for example sa akin, gumagawa ako ng sermon, hindi ko mabuo-buo yung sermon ko, Sabado. Parang ganun, hindi ko mabuo-buo yung sermon ko. Tapos may dumating na tao na nagkikipagkwentuhan, nagsasabi ng mga problema niya. Minsan maiisip mo, pambihira. Hindi ko pa naihanda yung sasabihin ko sa ministry. Bakit ngayon pang dumating to? Pero yung mga interruptions na yun, actually ministry yung mga yun. Kasi si Jesus Christ, kung titingnan natin, naglalakad nga eh. Tapos biglang sumisigaw yung anak ni David, Jesus. Interruption, nagagalit nga yung mga apostol niya eh. Tumigil. So yun, habang naglalakad siya, tapos may humawak sa damit niya. And he was Sinong humawak sa akin? Interruption na naman. Habang naglalakad, meron yung centurion ba yun? Sundalo. Na yung slave niya, naghihingalo. Interruption na naman. May pinupuntahan na naman ng Panginoon. Si Jairus ba? Pangalan nun. Yung anak niyang babae namatay. Another interruption. Ayun, makikita natin na sometimes interruption is an opportunity for ministry. So, ayan. Ang Panginoon, He never treated these distractions from His real work. Integrated bahagi itong mga to. He saw them as the very purpose of His mission. So, ayan, parang minsan nga, naisip natin lagi tayo nananalangin sa Panginoon, parang ang kulit-kulit natin. Hindi nakukulitan ang Panginoon. Kasi He has the compassionate heart. So, ayan, yung schedule niya is dictated by divine compassion, hindi yung human efficiency. So, tingnan natin yung minsan. So, alang-alang natin sa ministry. Kaya siguro, tingnan natin in another perspective yung mga interruption na nangyayari sa buhay natin. And maybe, let's reflect on how the Lord handled those. Kasi karamihan ng mga demonstration, mga kakaibang ministry ng Panginoon is always on the
Mapapansin nyo yan. Bakit? Interruption. Halos naglalakad na naman tapos biglang tumakbo sa kanya yung may leprosy. Interruption na naman. So parang binilin niya ng Panginoon eh. Sabi niya sa kwan, make sure na wag mong ipagsabi kanino man. Tapos ito namang pinagaling na leprosy, pinagsabi. Dumami ang interruption sa ministry ng Panginoon. Ang daming nagpapagamot. But he has compassion over people. So, ayan. So, may naisip ba kayong kwan? Interruption kamakailan sa inyong ministry? may hindi kayo inaasahang bisita or biglang may tumawag sa telepono, so or may taong nangangailangan ng oras, parang ganon. May ganon ba kamakailan? So ayan, ano kaya yung yung response natin? Nakaramdam ba tayo ng pagkairita? Parang hindi convenient, parang ganon? Or did we have compassion? So, sa akin, there are times na, lalo na pag naghahabol ka ng deadline, tapos may darating, naku, magtatagal to. Alam mo lang magtatagal. Sa akin, iba yung pressure kasi pag naghahabol ka ng oras. But ayan, kaya nga, I made it to my mind na may work itong side. I make it to my mind na these are sideline. Bahala kayo kung i-cancel nyo yan. Pasa nyo sa iba. Pero pag naabutan ng ministry yan, may full-time is ministry. These are sideline. So yun, may nakwento ko nga nung worship summit. Yung na-forfeit na trabaho ko doon. 75,000 contract ang na-forfeit dahil sa seminar na yon. So, ayan. But that's it. Work is sideline. Ministry is yun yung main line natin. So, papalitan ng Panginoon yun. That's how, so, tingnan natin na yung compassion. So, okay. So, pwede bang ganun? Mag-schedule ka na for interruption? I think i-expect mo na lang na kung may mga interruption sa buhay talaga. So, ayan, lalo na pag mga busy tayo. So, busy rin ang Panginoon eh. Pero we must build parang margin ba sa ating buhay at ministry na hayaan natin na may reservation tayo sa time for interruption. So, ayan. Pag-pray natin sa Panginoon na baguhin niya yung puso natin. So, ako still on the work of progress. Talagang minsan ayun, pag napapagod ka, stress ka, umiinit pa rin ang ulo, parang ganon. Tao pa rin. But may the Lord change us. So, ayan. Ang Panginoon, he saw the crowd not as a problem. So, ayan. Tinuturing silang mga tupa. So, ayan. Ang leader na naka-align sa Panginoon, sa puso ng Panginoon, ginagabayan yan ng compassion. Makikita natin yung compassion. And now, may we become more compassionate. May the Lord, may the Holy Spirit help us to be more like that. So, ayan. Hindi lang paminsan-minsan. May the Lord transform us. May we be like Jesus. Like, hirap niyan. But may the Lord change our heart. May He give us a compassionate heart. Okay? Kita natin yung the heart of a servant. And then tiningnan natin, bakit siya nagpapaka-servant? Kita natin yung the heart of a shepherd. Because he is a shepherd. Gusto niyang pangalagaan tayo. And ang pangatlo, panghuli. Tingnan natin yung the heart of the son. The heart of the son. Yung posture of dependence. The heart of the son. So, ayan, si Jesus, siya yung eternal Son of God. So, ayan, perfect. Perfect ang pamumuhay niya dito. Moment by moment, makikita natin, mapapansin natin sa ministry niya during nung
nagkatawang tao siya. Yung ang kapansin-pansin talaga, yung dependence niya sa Diyos Ama. He is so dependent on the Father. Tulog pa nga yung iba and then yun yung Lord. Kasi parang tutuusin yung sarili ko, napakalayo ko, parang mas dependent ata ako sa Google kaysa sa so parang ganun ang Panginoong Jesus, He is so dependent with the Father. Yung prayer niya lagi. So ayan, John 5:19. Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father is doing. Sabi niya. Yun yung mga binabanggit ng Panginoon. Yung salita niya tapos yung kilos niya talagang dependent sa Ama. Doon din sa John 15:5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. So apart from me, you can do nothing. So tinuturo niya na we learn how to abide. We learn how to rely. So siya, reliant siya sa Ama. At tinuturuan niya tayo na we rely upon Him. Kasi we cannot go directly. No one comes to the Father except through Him. So siya, sa Kanya tayo magre-rely ngayon. So, ayan, makikita natin sa Panginoon yung character niya na the abiding Son. Son of God na to and He abides to His Father. So, yung puso niya, yung perfect trust niya, He is so receptive sa leading ng Ama. Not my will, but yours be done. So, alam niya, klarong-klaro yung obedience niya. So, makikita natin na meron rin siyang sanang kapangyarihan, but He operate. Hindi ganun yung pag-operate niya. He operate in yung direction ng Ama. Yun yung pag-operate niya sa ministry niya, hindi sa mismong kilos niya. Sa atin, minsan, we are self-dependent. Parang titibay natin. But we meditate on His life. Ang dami natin kailangang matutunan sa Kanya. Maybe that's why hindi powerful ang church. Kasi we rely on our own strength, not on the Lord. I think we need to reflect more on this. So, ayan. Tingnan natin yon. So, parang ayan. For example, para tayong power tool sana, power tool or cellphone. So ang cellphone naman very ang cellphone napakadaming gamit. Pero once na nalobat 'yan, wala na. Useless na. So parang ganoon. So parang ganoon. We are designed that way na without ang mga power tools, pag walang battery or hindi nakasaksak, walang gamit. Ano yung pamukpok mo, pang martilyo mo yung drill? Hindi ganun yung design nun, but it is so dependent. I think that is the design na nilagay ng Panginoon sa atin kasi pagkatapos niya tayong hubugin, binigay niya yung Holy Spirit. We need to rely on Him. So, ayan. Marami sa atin na sa ministry, ginagamit natin yung mga skills natin. Minsan, sisihin rin tayo dito ng mga teachers, Pastor Dennis. Kasi we develop the skills of the students and nagiging self-reliant sa skill, sa ating education, sa ating personality. Binibuild natin yung self-esteem, self-confidence. So, ayan. Kaya, minsan, ang daming diskarte, pero parang walang nangyayari. Kasi it does not work that way. So, meron tayong yung sabi ni Paul, we have the form but we lack of power. So, we need to abide. So, ayan. Ano kaya yung mga primary evidence sa ating buhay na nag-a-abide tayo sa Panginoon? Hindi nag-i-strive sa ating sarili. So, ayan. Kapag natataranta tayo,
Or may chaos sa paligid natin, natataranta ba tayo or may peace tayo? Parang maraming gano'n eh. Pag sinabihang magsermon, nataranta na. And I'm not excused with that. Kasi gano'n talaga nung una. Pero alam nyo dito sa Bible School, merong student dito nun na no read, no write. Pero kapag na-schedule siyang mag-sermon, nagfa-fasting na yun. Fasting na. And then, pag nag-deliver siya ng salita ng Panginoon, hindi kasing husay ng pag-deliver ng iba. Pero alam mong powerful siyang mag-minister. Nagmumubang Holy Spirit pag nag-minister yun, sa chapel service. So parang gano'n, makikita natin na he is plugged in. So ayan, pag-isipan natin yan kasi kung ang Panginoon he always plugged in spiritually, how much more sa atin? So parang ganun, we need to cultivate this. Kailangan nating matutunan ito. Kailangan natin linangin talaga. So ayan, yung public power ng ating ministry directly proportionate ito sa yung dependence natin sa Panginoon in prayer. So yun siguro ang hindi naman pinag-aaralan niyang prayer eh. You just build the relationship with the Lord talaga. Tumambay tayo sa presensya niya. We cannot give what we do not have. Yung power nanggagaling sa Kanya eh. So ayan, kailangan nating mag-align. Siguro kailangan nating i-prioritize yung relationship natin sa Panginoon kaysa sa trabaho natin in ministry. So mas damihan siguro natin. Ito, I'm learning in progress dito rin. Patong-patong ang trabaho natin eh. Pero ang Panginoon rin eh, patong-patong rin ang trabaho niya nun eh. We need to learn how to set apart a time with the Lord. So, ayan, tingnan natin, pag-aralan natin ito. We need to stay more in His presence. So, yun. Ang leader na naka-align sa puso ng nakikilala yan sa prayer life nila, hindi lang sa preaching. Ayun si Pastor Donato Kitong, yung grandfather, founder natin dito sa Tribal Gospel Mission. Hindi naman kagalingan mag-preach yun eh. Pero sa prayer, kahit natutulog yun, nag-i-speak in tongues. Kaya ang daming kwento ng tao na miracle sa buhay niya. Daming nangyayari sa buhay niya. So ayun, I think ang pinagkaiba ng generation niya sa generation natin, we spend more time studying the Word. They spend more time in the presence of God. I think you don't need to choose there. We need to study the Word, but we need to balance ito eh. We need to stay. We study the Word, literally the Word, personally the Word, Jesus Christ. We need to be with Him. And iba rin yung oras natin na or sabihin nga natin, kahit yung pag-study natin ng Word, we pray while we make our sermon. So, yun yung titingnan natin. We need to linangin natin ito. Minsan, naging nakasalalay tayo kay ChatGPT. Ayan, tingnan natin yan. Mag-reflect tayo. So, ayan, itatapusin na natin ito. Daming pagre-reflectan talaga sa buhay ng Panginoon. Kailangan natin mag-align. So Matthew 11:28 to 30, sabi ng Panginoon, this is very familiar sa atin. Come to me, all of you who labor and are heavy laden. I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Take my yoke and learn from me, for I am gentle and lowly in heart,
and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, ayan. Papansin ko to marami sa leadership, ministry leadership, ang weary and burden. Maraming pastor ang stress. Bakit kaya? Bakit kaya? Yung Panginoon natin, I will give you rest. Parang oxymoron yung idea, parang we work for Him tapos we are stressed. He is giving rest and what we got is stress. Parang may disconnect dito. Bakit kaya? So, yun. Siguro, gumagawa tayo ng sarili nating yoke. Na iniyoke natin yung sarili natin sa ministry, hindi sa Panginoon. Parang, and napakabigat ng ministry. Kaya minsan, paano ba? Tingnan na. Nahanap natin yung yoke of performance. Na-pressure tayo kung paano ang performance natin. Yoke of approval. Sa panahon natin ngayon, naghahanap tayo ng likes. Naghahanap tayo ng hearts. Ang mundo natin ngayon, ayan, hinahabol natin ang let's engage. So, ayan, success, yoke of success, and then yoke of comparison, parang nakakapagod. So ayan, Steve. Alam niyo, may experience akong ganito. Nung bago ako maging pastor, parang may mga idea paano palalaguin yung ministry. And we start doing it. Tapos it does not work. And nai-stress ka. Bakit kaya hindi gumagana? Ang dami mong strategy. Ngayon, mag-browse ka sa Facebook, nakikita mo bakit ang lalago ng ministry nila, ang sasaya nila, nakikita mo sa Facebook. Yun yung question ko noon eh. Bakit? Ang gaganda, parang ang lalively ng ministry nila. Tapos, isang time na nagbakasyon ako, napunta ako sa isang lugar. Napunta ako sa isang church na doon nga ako magsimba kasi napakaganda ng napakaganda ng nakikita ko sa social media nila. Parang ang ganda. Pagdating ko doon, pareho lang. Nag-aaway-away rin lang sila. Hindi kasi may post sa Facebook yun eh. Nag-aaway-away sa church. Tapos, parang ang ganda. Bless na bless. Pero na-timingan lang pala ng picture yung parang sumasamba. Mamaya, yung pinost nila sa Facebook na mukhang parang bless na nag-uumapaw sa blessing ng Panginoon. Kakwentuhan mo, puro problema naman sinasabi. Parang ganun na. Huwag kang magpaniwala sa social media, parang ganun. Kasi nai-stress ka. Yun yung parang itinuro sa akin ng Panginoon na, huwag ka kasing tumingin sa iba. Tingnan mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo at doon ka lang. Nape-pressure kasi tayo sa performance ng iba. Yung hinihingi lang ng Panginoon ang gawin natin. And yung progress nandyan yan. Naiinggit ka sa kanila, pero actually, baka sila rin naiinggit sa'yo. Nag-inggitan kayo, pareho pala kayong sablay. parang ganun. And then naikuan sa akin na natutunan ko yun na kaya mula noon parang more on reflecting sa na hindi, we don't need to look around. We need to listen to the Lord. Kung anong pinapagawa niya, yun. Kung anong na-accomplish natin, we celebrate that. Kahit maliliit, we need to celebrate that. So in the long run, kailangan at least ginagabay ng Panginoon. So ayan, tingnan natin 'yon. Kasi si Jesus, He invites us into His yoke. May ibig sabihin nun. Kasi pinapagawa niya lang. Kaya we sit down, anong gusto mong gawin ko sa ministry natin, Lord? Anong nililid mo? So parang ganun. Yun yung pinagkakabalan natin tapos magbibigay yan ng idea. Yung yoke is a tool of alignment. Kasi noon, yung kalabaw,
itatapat nila yung batang kalabaw, hindi pa masyadong marunong mag-araro. Yung isa naman, mas mature na kalabaw, na batido na dyan. Ayun, dahil mas malakas ito, nakokontrol niya yung isa. So kaya nga, ang yoke is tool of alignment. We need to yoke with the Lord. Kayaan natin siya yung gumabay para ma-align niya tayo. Ma-align niya tayo. So, ayan. Wag natin kunin yung yoke of burden of ministry. So, yung pinapagawa lang ng kaya nga napakaganda yung ngayon we crafted yung sa Tribal Gospel Mission, we crafted yung mission and vision statement. And ayan, tatlo lang, evangelism, and then pagkatapos ng we reach out, discipleship, we ground them. And then pagkatapos nun, we establish yung mga systems natin. So parang simplify yung and doon tayo nagme-meditate. Kaya sa akin, strategic tong mga ginagawa natin. Sa akin sa Bible School, yung pinagtutunan ko, yung bilang head dito sa education department ng organization natin, I need to in my ministry sa naibigay sa akin, dapat may mga pastor na nag-create, na nagde-develop. So, wala naman nag-e-enroll. may ilan na nag-e-enroll. So parang and through you sa Hong Kong, inabuksan itong ministry. So, itong ministry ng online, inopen ko na rin sa kan. May mga around 40s na nanonood, and I hope na-equip yung mga yon. So, na-equip yung mga yon, and what? So, bukod sa pastor, maka-develop rin sana tayo ng mga helpers ng pastors. Kaya magtuturo tayo ng mga lay ministries. So, itong module class. And then, bukod doon, yung pangatlo, yung mga existing pastors na, kailangan na-update yan. Kailangan na-update. So, kaya nag-organize tayo ng mga seminars, mga ganun. We look for something na will help in our context. So, yun yung pinaka-focus ng ministry ko sa Tribal Gospel Mission. And I stick to that. Bumitaw na ako sa Waywabo. So, sila na sa Waywabo. Si Pastor John naman sa so parang ganoon I'm in the education department. So bukod sa pagiging pastor sa CWC, and ayan pero sa Panginoon tayo mag-yoke. So ayan. Paano pag hindi magkasabayan, mas malakas yung mas mabigat yung isa. So mabibigatan tayo. Kaya yung invitation ng Panginoon, ang invitation is to be yoked with Him. Mag-yoke tayo sa Kanya. Let us align with His heart. His heart is humble. He has a servant's heart. Mag-align tayo, yung ating mga motivations, i-align natin sa pagiging compassionate niya, yung pagiging shepherd, yung pagkakaroon niya ng shepherd heart. Yung daily life natin, i-align natin sa pagiging dependent and pagiging abiding sa Kanya. So, ayan, it's not a call to try harder. This is not a call to try harder. It is a call to come closer to the Lord. So, ayan, it is a restful invitation for alignment. So, ayan, we reflect more on the Lord, and this is our lesson for ngayon. And sa Sunday, we will study pag-aaralan natin yung huling session natin, and that would be serving from the throne room, yung apostolic ministry tool naman. So that's our lesson for today. May reflection or meditation kayo? Testimony, experiences? Wala? Mag-share na lang kayo kung ano yung mga reflection nyo rin dito. Ako na-share ko yung ibang reflection ko. But praise the Lord for responding for His call. Praise the Lord for being with us here, for learning from the Lord. And
may we be yoked with the Lord as the days goes by. So, tulungan nawa tayo ng Panginoon na maging effective na mga ministers in His kingdom. So, yan. That's our lesson for this evening. Let us pray. Hallelujah. Thank you for your life, Lord. Truly, Lord, you are the blueprint of everything. You are the cornerstone. Kahit sa pagiging ministro namin, Lord, you are our model. We thank you for being an example for us, for demonstrating what does it mean to be a servant of the Most High. Lord, tulungan mo kami, Lord, na ang mga napag-aralan namin i-apply namin sa aming buhay. Help us, Lord, to be more closer to you. We ask the Holy Spirit to teach us to abide more, learn more from the Master. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Turuan mo kami pakunti-kunti, baguhin mo ang buhay namin. At sa gabing ito, Lord, sa aming pamamahinga, ikaw ang magbalik ng aming kalakasan. Ikaw ang nag-imbita sa amin. Come to me, all of you are tired and heavy laden, and you will give us rest. Lord, restore our strength. And tomorrow again, Lord, we will do things na kaaya-aya sa iyo, Lord, and for the advancement of your kingdom. Bless mong bawat isa sa amin, kahit yung mga manonood sa online, ikaw ang mangusap sa kanila at mag-equip sa kanila sa pamamagitan ng mga lessons. Maraming salamat. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Good night, everyone. Amen. Good night. Good night. God bless. Good night. Thank you po. God bless. Thank you, Pastor.